Ayan, praise God po sa another night. At the same time, praise God dahil panibagong gabi na makakarinig po ulit tayo ng salita ng Lord at makakapagpahinga na rin. And bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Yes, Heavenly Father, we thank you po sa gabing ito. O God, na pinagkalog mo po sa bawat isa. And we pray, Panginoon, na patuloy kang kumilos, O God, anuman po yung nais mong sabihin sa mga lingkod mo, sa mga anak mo, Panginoon, malaya kang magsalita sa pamamagitan ng bibig na to, and itago mo po ako sa iyong banal na likuran. And Holy Spirit, take full control, ihanda mo po, God, yung Lord, yung mga tenga, yung mga puso ng mga makikinig, Panginoon, na yung salita. We thank you, God, in Jesus' name, Amen and Amen. Ayan. Text po natin sa gabing ito ay makikita po sa 1 Samuel chapter 12 verses 20 to 25. Sabi po dito, huwag kayong matakot, sabi ni Samuel, kahit malaki ang pagkakasala ninyo kay Yahweh. Huwag kayong lalayo sa Kanya. Ang kailangan ay paglingkuran ninyo siya ng buong puso. Huwag ninyo siyang tatalikuran. Lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Hindi kayo maliligtas ni matutulungan ng mga iyan, sapagkat hindi sila tunay na Diyos. Hindi kayo pababayaan ni Yahweh, sapagkat iyon ang Kanyang pangako. Kayo'y pinili niya bilang Kanyang bayan, subalit matakot kayo kay Yahweh. Manatili kayong tapat sa Kanya, paglingkuran ninyo siya ng buong puso, at lagi ninyong alalahanin ang mga kabutihang ginawa niya sa inyo. Ngunit kung mananatili kayo sa inyong kasamaan, malilipol kayong lahat, pati ang inyong hari. And pinamagatan ko po itong A Call to Return. Sabi po dito, this chapter ultimately serve as a reminder of the covenant relationship between God and His people, emphasizing that their prosperity and security depend on their faithfulness to Him. And alam rin po natin na ang Israel ay ilang beses, maraming time na lumayo sila kay Lord, tinalikuran nila si Lord, but God is always faithful to forgive them. Amen. And sa gabing ito, ang pag-uusapan natin ay kung bakit ba may mga taong napapalayo kay Lord kahit na alam na nila yung kabutihan ng Lord. Amen. So, may dalawa lang po tayong pag-uusapan sa gabing ito. And ang una po is other rulers in our hearts. May iba nang naghahari sa mga puso natin or sa buhay natin at hindi na si Lord. Sabi po sa verse na nabasa po natin, huwag kayong matakot, sabi ni Samuel, kahit malaki ang pagkakasala ninyo kay Yahweh. Huwag kayong lalayo sa Kanya. Ang kailangan ay paglingkuran ninyo siya ng buong puso. Huwag ninyo siyang tatalikuran. Lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Hindi kayo maliligtas ni matutulungan ng mga iyan, sapagkat hindi sila tunay na Diyos. Naalala ko po pala yung kahapon na tanong po ni Mami yun na, sino ang naghahari sa buhay natin? Si Lord pa ba or iba na? Sana walang kakompetensya si Lord, sabi po kahapon ni Mami. And sabi po sa Matthew 6:24, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Alam ko po na lahat po tayo dito ay may pinagpipray, may mga gusto, may mga hinihiling kay Lord. Pero naway kapag dumating po yung pinagpipray po natin, kapag dumating po yung hiniling natin kay Lord, naway hindi po yun yung maging dahilan para mapalayo po tayo. Amen. Diba sabi nga, you cannot serve two master. And sabi rin po sa preaching kahapon, sa Exodus 34:14, do not worship any other God, for the Lord whose name is jealous is a jealous God. And His jealousy is not about insecurity, but about His passionate love and commitment to Israel. Amen. Kung sino yung sinusunod mo or kung sino yung mas binibigyan mo ng oras, yun yung naghahari sa buhay mo. So, konting reflect lang po tayo. Sino ba yung naghahari sa buhay natin ngayon? Si Lord pa ba or yung trabaho mo, yung pera, pag-aaral or pangarap?
Amen. Yes, hindi masamang magkaroon ng maraming pera, ng magandang trabaho. Pero kung yung bagay na yun, yung mga bagay na yun ang siyang dahilan kung bakit tayo napapalayo kay Lord. Ayun, check mo natin. Kailan po at si Lord yung nakakaalam niyan. Amen. Hindi rin masamang mag-aral. Tama. Actually, maganda nga po yun kasi nag-aaral ka na mabuti. Mabuti. Amen. Pero kung yung pag-aaral mo is inuubos yung time mo, inuubos yung time mo na dapat para kay Lord, ay may mali na po. Amen. Dapat maging balance po tayo sa lahat ng bagay. Amen. Mag-heart check po tayo every day, every night. Ayun. Kasi minsan kasi masakit isipin, pero ito po yung realidad. Amen. Yung mas marami tayong oras sa ibang bagay, sa mga bagay-bagay, pero pagdating kay Lord, tira-tira na lang. Amen. Putyo-putyo na lang ibinibigay natin. Lagi po nating tatandaan na apart from Him, we can do nothing and we are nothing. Kasi sabi nga sa atin na ang Diyos ay mananatiling Diyos kahit na wala tayo. Amen. Pero kapag wala ang Diyos sa buhay natin, wala tayo. Useless lahat ng ginagawa mo kung wala si Lord sa buhay mo. Amen. Naalala ko rin po yung sabi po ni Pastora Glenda, work out your relationship with the Lord. Amen. So, pangalawa po, neglecting spiritual practices. Sabi po sa Hebrews chapter 2, verses 1 to 2, we must pay the most careful attention therefore to what we have heard, so that we do not drift away. For since the message spoken through angel was binding, and every violation and disobedience received its just punishment, how shall we escape if we ignore so great salvation? This announced by the Lord was confirmed to us by those who heard Him. You cannot serve God kung sa mismong quiet time po natin, hindi po natin mabigyan ng oras. Amen. Siguro ang iba sa atin naging busy, maraming mga ginagawa sa buhay, yung bang minsan nakakalimutan na natin yung priority talaga natin, which is si Lord. Amen. Yung hindi ka naman talaga nawala dahil may ginawa kang mali, pero dahil wala ka nang ginagawa para hindi ka mawala. Amen. Yung akala po natin okay pa po tayo sa relationship natin, hindi natin namamalayan, unti-unti na pala tayo napapalayo. Amen. Minsan in denial pa tayo na, okay pa ako, okay kami ni Lord, ganito kami. Amen. Pero hindi mo namamalayan, unti-unti ka na palang napapalayo. Yung kasi, ayun po, yun nga po, sabi ko po na, yung akala po natin okay pa po tayo, pero hindi na pala okay yung relationship natin sa Lord. Amen. Best example na lang din po yung sa devotion. Kasi minsan, di ba, kapag nakaligtaan po natin yung isang araw at yung minsan natin nagiging madalas na. Kunyari po, nakaligtaan po natin yung devotion po natin ngayong araw. Sa susunod na naman, magiging 2 araw na hanggang sa makasanayan mo na hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Yung hindi mo namamalayan, natatangay ka na pala. So, bakit nga pa madaling matangay? Bakit nga ba madali tayong matangay? Amen. Dahil may napabayaan po tayo. Check po natin yung sarili natin kung saan pa ba tayo nakakapit, or nakakapit ka pa ba or hindi na. Amen. Nawawala ka, natatangay ka nung may napabayaan ka. Napabayaan mo ang prayer time mo, ang pagbabasa mo ng Bible, pakikipag-fellowship sa mga kapatid mo sa pananampalataya. Kasi once po na may napabayaan po tayo, or napabayaan natin yung relasyon natin sa Lord, hindi na tayo nakafocus sa Kanya, magiging sanhi ito na manghihina po tayo spiritually. Amen. Namatay si Kristo para sa iyo, kaya lakaran mo ang salvation na natanggap mo. You need to secure it. Secure mo yung salvation na natanggap mo at huwag mong pababayaan.
Amen. Kaya anuman po yung mga nagawa nating kasalanan, aminin lang natin sa Kanya. Kung nagkulang tayo, aminin lang natin kay Lord. Sabi nga sa verse, diba, manatili kayong tapat sa Kanya. Paglingkuran ninyo siya ng buong puso at lagi ninyong alalahanin ang mga kabutihang ginawa niya sa inyo. Ngunit kung mananatili kayo sa inyong kasamaan, malilipol kayong lahat pati ang inyong hari. And ayun po, kunting testimony lang po. So, kasi, mismong ako po, naranasan ko po yung bagay na to, naranasan ko pong mapalayo kay Lord. Yung akala ko, okay pa ako, akala ko, goods pa kami, ganito pa kami ni Lord. And may kasi yun po, tumatayo rin po tayo sa harap, and akala ko, ayun, goods pa yung relationship ko kay Lord. Pero hindi ko namamalayan na unti-unti na pala akong napapalayo. And grabe kasi, alam mo yun, ang hirap mapalayo kay Lord kasi mas mapapalapit ka po talaga sa kasalanan. And thank God kasi andito ko ngayon na nagsasalita sa inyong harap. Dahil, ayun, pinaalala sa akin ng Lord kung paano ako nagsimula. And ayun po, marami po tayong nagawang mali nung time na napalayo po tayo sa Lord. Yung uma-attend tayo sa church pero hindi pala tayo okay, ganon. And ayun po, thank God and praise God kasi unti-unti na rin po tayo nakakabalik. Ayun. Unti-unti na rin po na-restore yung relationship natin with the Lord. And sabi ko po dito, there is no condemnation in Christ. Yes, there is no condemnation in Christ. Pero, yun, naalala ko po yung sabi ni Dali. Sabi niya dun na, walang condemnation kay Lord. Pero, minsan kasi, yun na yung nagiging comfort sa atin. Amen. Para ipagpatuloy yung mga maling ginagawa natin. And God is a God of justice. He expects us to be faithful. He is always faithful even we don't deserve it. But He does have His limit. He won't tolerate wicked people. Nawahi huwag po dumating yung time na maabuso po natin yung grace na ibinibigay sa atin ng Lord. Kung nagkulang ka, aminin mo. Kung nagkasala ka, aminin mo. Kasi, di ba, sabi sa atin na without confession, there can be there can be no forgiveness. Sabi nga po sa 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just and will forgive us our sin and purify us from all unrighteousness. Kaya gaano man or anuman po yung nagawa natin, huwag na huwag po tayong lalayo. Kung nag-fail ka, repent and go back to God. Huwag mong ilayo yung sarili mo. Lapit ka at ipagsiksikan mo yung sarili mo sa Lord. Yes, nakakahiya pong lumapit sa Lord. Amen. Kasi dahil sa mga kasalanan natin, pero sabi nga ni Mami, di ba, sa iba insiblet naman, lumapit ka sa Diyos at lumayo sa kasalanan. Hindi yung lalayo ka sa Diyos at mas mapapalapit ka sa kasalanan. Mahirap pong malayo sa Lord. Even ako po, yun po, yung sinabi ko po sa inyo, naranasan ko po, ang hirap po talaga. Dahil mas mapapalipid ka talaga sa kasalanan. Maging desperado po tayo sa paglapit sa presensya ng Lord. Amen. So, as a conclusion po, this is a call to repentance for everyone. All He wants is to save us through Jesus Christ. He don't want anyone to die but live eternally. And sabi rin po sa Jeremiah 15:19, therefore this is what the Lord says, if you repent, I will restore you, that you may serve me. Amen. And ayun po, huwag po natin ilalayo yung sarili natin sa mga times na feeling natin sobrang makasalanan na tayo. Dapat mas ilapit po natin yung sarili natin sa Lord. Kasi siya lang yung makakapag-satisfy, siya lang yung makakapagbago sa atin. Kaya kung ilalayo mo yung sarili mo, di ba mas magiging worse yung mangyayari sa'yo. Amen. Kaya huwag po natin ilalayo yung sarili natin sa Diyos. Ipagsiksikan natin kahit na wala na po tayong nararamdaman or feeling natin
rumi na po natin. Amen. His grace is sufficient to us. Lapit lang ng lapit sa Kanya. Just keep on asking, just keep on knocking, and tumaubo lang po tayo. Papalapit kay Lord at huwag papalayo kay Lord. Ayun lamang po, to God be all the highest glory.